Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo.
may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri
sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa'yo nga lahat. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat
kalukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pasasalamat ang hingin sa biyaya at pag-ibig mo. Dinadakila sa awitin ng aming puso. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian.
Ama. Pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa atin pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Mga kapatid, welcome po sa ating lahat na nakasubaybay na po sa ating live broadcast ngayon pong araw ng linggo, unang linggo sa buwan ng Setyembre or September 2023. Ngayon pong araw ay ikatatlong araw ng Setyembre. Ayan. Third day of September. Ayan. Sa lahat po na nakatutok po sa ating Facebook Live, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Mula po kanina nagbukas po tayo sa ganap na 7:49 in the morning at ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating live broadcast. Kasama po natin katuwang po natin ang YouTube channel po natin, ang ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Maaari po kayong mag-like at mag-follow sa ating official FB page. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Kasama rin po nating suportahan ang ating pong official YouTube channel. I-subscribe na po, i-like at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere. Ayan, magandang umaga po sa lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast ngayon pong umaga. Ayan, magandang umaga po sa lahat po na kakapasok pa lang at na-miss yung ating worship. Ayan, pwede nyo pong ulitin yan mamaya after po ng ating live broadcast. Pwede nyo balikan. You can worship again sa ating pasimula po ng ating gawain. At nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng nananalangin sa inyong lingkod para sa lubos na kagalingan. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Malaking bagay po sa ang inyong panalangin at suporta at pagpapalakas po ng loob ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga nagpapadala po ng mensahe, ng panalangin. Maraming salamat sa mga nangangamusta. Okay na po ako. Biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy na po ang ating paglilingkod sa Panginoon at maraming salamat dahil ang Diyos natin hindi natutulog. Siya'y kumikilos, gumagawa at nagpapagaling sa ating lahat na tumatawag sa Kanya. Okay, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at nais ko pong batiin kayo isa-isa. Pero bago yon mga kapatid, syempre, kailangan limited lang po yung aking pagsasalita pero naniniwala po ako sa biyaya ng Lord. Mabati ko po kayong lahat. Binabati natin ang Ramones family. Binabati natin si Nanay Dory Hermino, Marquez family, Padirugaw family, Bambao family, Katibag family. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kina Ian Joyce, Villamil Escobar at Atalia Blair, magandang araw. Maynali and Maxine Candelaria Glorioso, ayan, maraming salamat po. Kay Kiko Francis Gaurico, kay Brother Ervil Kayanan at ang kanyang buong pamilya. Ang Tandang family, magandang araw. Ang Samson family from Carmona, Cavite. Santos family, good morning.
kay Mami Angelita Go, kay Sister Vilma Mausisa Tolentino, magandang araw po. Binabati rin po natin ng good morning ang Amis family from Zamboanga City. Ayan, magandang araw po. Teka lang check natin ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Binabati rin po natin from Batangas naman. Punta na tayong Batangas. Ano po, sa Lemery, Batangas. Binabati natin from Barangay Bukal, Lemery, Batangas, Clavecillas family, Mercado family, Manuntag family, magandang araw, Umali family, ayan, De Cepeda family, sina Brother Ed at ang kanyang buong pamilya, kay Ate Beth, good morning. Binabati rin natin ang Espiloy family, De Castro family, Garjola family, Katapang family, Arandia family, Cortez family, Tonel family, Tatay Jim and Nanay Oni De Cepeda, Tatay Arturo at Nanay Feli De Cepeda. Binabati rin natin si Krish De Cepeda, Kian Alfie De Cepeda, Adriel Endoso, Eliza Endoso, Grace and Aaron at ang kanyang buong pamilya, good morning. Sarah Gloria and Winston Gloria at ang kanyang buong pamilya. Ate Violi Sixon, ang Graciano family, si kapatid na Sara Marshall, Teresa Riva Paala, Nanay Ellen Arandia, Sister Rowena Talibsao, si Debbie Shane Atienza, magandang araw, Kuya Aki and Ate Ellie de Austria, De Ramos family, at Sepaya family, magandang araw, kay Philippine Bell, De Castro family, kay na Brother Aran at Sister Rose, kay Brother Ronald and kay kapatid na Maricel, magandang araw. Merenisa Mora from London, si Brother Samuel De Cepeda from Korea, binabati rin natin si Arceli Kayanan, binabati rin natin si Gabriel Banaag, magandang araw. Ganon din si Pastor Anthony San Agustin at ang kanyang buong pamilya. Si Eliza May De Leon, magandang araw po sa inyo. Binabati rin po natin si Sister Angelita Umanda Prodel, good morning. Kay Rina Dimaano Ansaldo, magandang araw. Okay. Batiin din po natin ang ilang pa nating mga kasama, kay Cindy, ayan, Cindy Hanyu. magandang araw. Kay Brother Rogelio Endoso, Sister Beverly Endoso at sa kanyang buong pamilya. Rochelle John Paala and Besonia family, magandang araw. Ayan, patuloy tayong tumutok sa ating live broadcast ngayong pong araw na ito at sa pagpapatuloy po ng ating series patungkol sa Book of Genesis. Marami po tayong matututunan sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Kaya tutok lamang po kayo at magsisimula na po tayo. Sit back and relax and enjoy God's Word, mga kapatid. Maraming ituturo ang Panginoon sa atin ngayong pong araw na ito. Simulan po natin ang ating pong gawain sa pamagitan po ng panalangin at paghingi ng pagkilos at paggawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Expect more from the Lord. Marami siyang ituturo sa atin at excited dapat tayo sa patuloy na gagawin ng Lord sa ating buhay. Tayo po lahat ay sama-samang lalapit sa Panginoon sa araw na ito. Let us all pray. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong kabutihan, ang iyong walang sawang pagpapatawad, ang iyong wagas na pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat. Thank you for the healing. Thank you for your blessing. Thank you for your favor. Thank you for your goodness, your faithfulness to every one of us, Lord God, for your church. Thank you sa kabutihan mo, Panginoon, na patuloy mong ipinaparanas sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Lord, salamat dahil nararanasan na namin, Lord, dahil sa iyo ang napakarami at magagandang planong inihanda mo na para sa amin. At kami ay lumalakad na lamang dito, bagamat may mga pagsubok na aming hinaharap sa araw-araw, ay sadyang nagtatagumpay kami dahil meron kaming mapagtagumpay na Diyos. Patuloy naming hinihingi, Panginoon, na kami pong lahat ay talagang matutong magpakumbaba,
matutong lumapit, matutong magpalinis, matutong humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aming paglapit, Panginoon, nakikita mo po, Panginoon, yung mga bagay na hadlang sa aming mga puso, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagtanggap sa amin, sa iyong patuloy na pagtugon sa amin, sa pagkilos sa amin, Panginoon, dahil nais mo na kaming lahat na iyong mga anak ay patuloy na lumapit, maging dependent sa iyo, Lord God, to claim your wonderful plan into our lives. Maraming salamat po. Our dear Holy Spirit, thank you for giving us the courage, Lord God, na araw-araw na magpatuloy. Thank you, Lord. Thank you, dear Holy Spirit, sa iyong fruit na patuloy na pinaparanas mo sa amin. We thank you, Lord, sa mga wisdom na aming natatanggap mula sa inyo, sa knowledge, sa understanding, Panginoon, na patuloy mong ipinaparanas sa amin, lalo na sa iyong mga anak na nagnanais na maranasan ka, Panginoon, sa amin po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po naming hinihingi ang iyong patnubay, ang iyong gabay sa oras na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong pananambahan, mapa-online, mapa-face-to-face man yan, Panginoon. Sa iyo naming mga kamay pinagkakatiwala ang lahat. Sa lahat ng aming mga kapatid na naririto po, alam ko, Panginoon, they are already blessed because they have you. They have your presence, Lord God, na talagang sumasama at na patuloy na gumagabay sa amin sa umaga pong ito. Samahan mo kami, ganun din ang aming mga bisita. We thank you for this wonderful day, Lord God, na nakasama namin sila as we celebrate your goodness and your love in every one of us. Maraming salamat po. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. By the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast, sa ating dalawang social media accounts. Ano po ang ating official FB page at official YouTube channel. Huwag kakalimutang suportahan po ang gawain. Ano po, marami po tayong mga naging replay sa mga midweek service at nung Sunday ay hindi tayo nakapag face to face sa Lemery, Batangas dahil po nagkaroon ng matinding bagyo, no po, at ang ating inaangkin ay patuloy na maging maayos, mabilis na makarecover yung mga kapatid nating mga naapektuhan ng bagyong ito. At naniniwala tayo, lahat ng ito ay kontrolado ng Panginoon at mayroong magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya naniniwala po ako, there is more blessings coming to us, no? Great blessing, even in the severe mga famine, difficulties in life na dinaanan din ni Abraham, na dinadaanan din po natin, naniniwala po tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So ngayon po ay pag-uusapan po natin, gaya ng nabanggit ko kanina, ang dalawang bagay sa series po natin sa buhay ni Abraham. Sa Genesis chapter 12, mula chapter 12 hanggang chapter 25. Pinag-aralan po natin bilang anak ang buhay ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Si Abraham kasama ang bayan ng Diyos, ang Israel. Pinag-usapan din po natin ang anak ni Abraham at ang mga magiging lahi ni Abraham. At ngayon naman po ay pag-uusapan natin yung dalawang bagay na ipinahayag ng Panginoon sa kanya. Great blessing, severe famine. So dalawang bagay po ang pag-uusapan natin na magmumula po sa chapter 12 ng Genesis. Ay hinihingi natin na sa Panginoon na maunawaan po natin yung napakaganda, napakayaman niyang mga salita sa dalawang topic na ito. Dalawa po ito, great blessings and severe famine. Okay? Pakipuntahan mo na. Okay. So,
Para po sa ating lahat, mga kapatid, sorry po para po sa ating lahat, marami tayong napapakinggan na salita ng Diyos. Marami na tayong alam, marami na tayong pinaniniwalaan tungkol sa kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa niya, kung ano mga ipinangako niya sa atin sa kanyang mga salita. Halos lahat, marami na tayong na-enkwentro o naranasan na marinig ang mga pangakong ito. Pero karaniwan po, itong mga alam natin, mga kapatid, ay nagkakaroon ng conflict o tensyon sa mga nangyayari ngayon sa buhay natin at sa buhay ng ating sa paligid at sa buong bansa at sa buong mundo. So iniisip natin ang mga tanong na kung tapat ang Diyos, bakit ang hirap ng buhay natin ngayon? Napapatanong po ba kayo niyang ganyan? Ang dami na nating pinaniniwalaan, ang dami na nating naengkwentro, marami na tayong nalaman, sino ang Diyos, anong ginawa niya, ano ipinangako niya para sa atin. Pero, itong mga alam natin, lagi nagkakaroon ng conflict, lagi nagkakaroon ng tension dahil sa mga ganitong katanungan. Kung sinasabing tapat ang Diyos, bakit ang hirap ng buhay natin ngayon? Mahirap pong katanungan yan. Kung makapangyarihan ang Diyos, ito pa, pangalawa, kung makapangyarihan po ang Diyos, bakit bakit pinadaan pa niya tayo sa matinding pandemya na nag-cause sa atin para talagang magsimula na naman from scratch, no? Kung tapat ang Diyos, kung makapangyarihan ang Diyos, kung mapagkakatiwalaan ng Diyos, bakit ang gulo nang nangyayari sa iyong pamilya? No? Kung mabuti ang Diyos, bakit may mga mahal tayo sa buhay na nawala na, nangamatay na? Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po akong walang maikli at walang madaling sagot sa mga tanong na nabanggit. Pero alam po natin na sa kahit na anong bagay, kahit na anong mga pagsubok, kahit na anong mga bagay na ating pinagdadaanan, mapapandemya, mapahirap, mapagulo, mapakamatayan, no po, ang tanging hindi nagbabago sa mga sagot na ito, no, ang perpektong kabutihan at dakilang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, mas personal at dapat nating itanong sa Panginoon sa umagang pong ito, hindi po yung kanyang katapatan eh. Hindi rin po yung kanyang kapangyarihan. Hindi ba kung sa mapagkakatiwalaan ba siya o hindi? Kung mabuti ba siya, bakit nangamatay ang ating mga mahal sa buhay? Minsan dapat mas personal at dapat nating itanong kung tinatawag ba tayo ng Diyos na sumunod sa ipinapagawa niya. No? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga dinadaanan nating sitwasyon ng buhay, tinatawag ka ng Diyos, tinatanong ka ng Diyos kung susunod ka ba sa ipinapagawa niya, or you will respond to God's call based on His Word alone. No? Mas pipiliin mo ba ang Diyos at ang kanyang mga salita sa kabila ng mga dinadaanan mong pagsubok, na kahit na ang hirap, kailangan kong panindigan, kailangan kong sumunod, kailangan kong maniwala, kailangan kong magtiwala? Will you take God and His Word? Kasi dito po umiikot yung tema ng buhay ni Abraham, na siyang sinusubaybayan po natin mula po nung simula na tinalakay po natin ang buhay o pinagbulay-bulayan natin ang buhay ni Abraham. Di po naging madali yung buhay ni Abraham, buhay ni Sarah, no po, at buhay ni Isaac. No po, sinubaybayan po natin ang mga nauna pong mga pahayag sa atin ng Panginoon. Tulad niya, no po, dumadaan din po siya, normal na pinagdadaanan natin ang mga hirap, pagsubok, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos,
No po. Tulad niya, nandito rin po tayo sa mahabang paglalakbay. Dumaraan din po tayo sa araw-araw na pagsubok. At sa mga pagsubok na ito, mas lalo tayong pinapatibay ng Diyos, mas lalong pinatatatag ng Diyos ang tiwala natin sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Pwede naman nating bitawan, pwede naman tayo mag-give up, pwede naman tayong sumuko at wag na lang maniwala. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo bumibitiw? Dahil tinatanong tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos na sumunod sa mga ipinapagawa niya, mag-respond, tumugon sa kanyang pagkatawag sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Dito po ba umiikot ang tema ng ating buhay? Dito ba umiikot yung ating mga pananampalataya at pagtitiwala na kahit marami tayong dinadaan ng pagsubok, pinatitibay tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. I believe you will agree na makapangyarihan ang salita ng Diyos. I know and I believe, I hope you believe it too, na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa salita lamang ng tao. Kasi ang Word of God has something that kind of a creative power. Meron siyang kakayanan, malikhaing kapangyarihan. Naalala ko po yung sinabi sa Genesis chapter 1 verse 3 nung ating pinag-aralan ang Book of Genesis. Nang sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag galing sa salita ng Diyos. I know na mas makapangyarihan ang salita ng Diyos dahil nagkakatotoo ito at mangyayari ito. So by the word of God's mouth, no, sa kanyang salita, everything was created. At kasali po tayo doon sa kanyang sinasabihan. Kasali po tayo sa tumanggap ng mga salita ng Diyos. At dapat nating pakinggan, dapat nating pagkatiwalaan, at dapat po nating panampalatayanan na pag ang Diyos ang nagsalita, may mangyayari sa ating buhay. Kapag ang Diyos ang nagsalita, tutuparin niya ang kanyang mga sinasabi. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kung sa creation nga, nagkaroon ng, sinabi niya lang ay magkaroon ng liwanag. Anong mahirap sa Diyos para hindi sabihin sa iyo na mangyari ang kanyang magandang plano para sa iyo? Ikaw ay gagaling, ikaw ay magpapalain, ikaw ay makakalaya sa anumang mga pagsubok ng buhay, ikaw ay magtatagumpay. Di ba dapat mas alam natin na mas makapangyarihan kapag ang Diyos ang nagsalita? Madalas pag dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok at hamon ng buhay, tayo po ay nasusubok, tayo po ay naliliglig kung totoo bang paniniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ang pagsubok po ang pag-uusapan, ito po ang magpapatibay sa lalong matinding pagtitiwala at pagsunod natin sa Panginoon kahit hindi pa natin nakikita ang ating mga hinihingi sa Kanya. Kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan ng lahat ng ito. Pero naniniwala ka ba na kahit panay pagsubok ang dumarating, naniniwala ka na may Diyos na nagpapatibay sa iyo, may Diyos na mas makapangyarihan, there is a creative power from His Word that will make it happen sa buhay mo. No? Nakita natin na talagang dapat pakinggan ang salita niya. Sa buhay pa lang ni Adan at ni Eva, makikita na natin kung papaano nila pinagdudahan at sinuway ang salita ng Diyos, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Instead of listening to God's Word, instead of listening to the voice of God, pinakinggan po nila ang voice of the serpent. Pinakinggan po nila ang boses ng ahas na sumisimbolo kay Satanas. Mas pinakinggan nila, imbes na pakinggan ang sarili nilang pakinggan ang boses ng Diyos, pinakinggan po nila ang kanilang boses, ang sariling boses ng kanilang puso. Nagbitaw pa rin ang Diyos ng salita sa kanila matapos nilang suwayin at pagdudahan ng Diyos.
no? Nagbigay pa rin, nagbitaw pa rin ng salita ang Diyos. Sabi ng Diyos na babaliktad sa sumpa na yung sabi po ng Panginoon, nagbitaw siya ng salita na babaliktad sa sumpa na dulot ng kasalanan. No po? Sinabi niya sa Genesis 3:15, ikaw at ang babae mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. So sinasabi po sa Genesis 3:15 na merong seed of the woman. Meron pong binhi na lalabas sa isang babae na ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin po ng seed na ito, no po, ng lahing ito, ang ulo ng ahas sa tutuklawin mo ang kanyang sakong. Ang tawag po dyan ay seed of the woman. Meaning, dudurog sa ulo ng ahas balang araw. Na po? At ang susunod na bahagi ng storya po na sinabi ng Diyos ay ang pagsubaybay kung sino ang anak ng babae na darating bilang tagapagligtas. Sino ba ang tinutukoy na pangakong ito, na propesiyang mangyayaring ito? So lahat po, bahagi po ng story ng Bible, ang sinabi ng salita ng Diyos, sino ba tong parating na anak ng babae na darating bilang tagapagligtas at kung kaninong lahi siya manggagaling. Yung isa, sa function ng mga genealogies. Kaya sa Bible po, hindi po pwedeng walang genealogies o pinagmulan. Tulad po, pag binasa niyo yung Genesis chapter 5, makikita niyo po na ang simula ay, this is the book of the generations of. Lagi may ganun this is the book of the generations of, o sa Tagalog, ito ang lahat ng mga salinlahi ni. O. So, lagi may pinagmulan, lagi may pinanggalingan. Hindi lang para ipakitang mamamatay ang mga tao at namamatay ang mga tao dahil may kabayaran ng kasalanan. Kasi mababasa nyo doon, and he died, and he died, and he died. No po? Hindi lang po para ipakitang namamatay ang tao bilang kabayaran ng kasalanan, kundi ito po'y para subaybayan kung kanino manggagaling ang sinasabing seed of the woman. Saan manggagaling ang lahi ni Jesus? So mula kay Adan, patungo kay Seth, patungo kay Noah, patungo kay Shem, mula kay Shem hanggang kay Terah, sa Genesis chapter 11, makikita natin, at mula kay Terah hanggang kay Abram, sa Genesis 11 verse 27 to 32, doon mo makikita, from lahi ni Shem pababa, sa buhay po ni Abram, na anak ni Terah, no? Na kung saan, mga kapatid, ito'y pagmumulan ng lahi, no po? Lahi na tinutukoy po na seed of ito po yung seed of the woman, no po? So pinakikita po sa atin na ito po ay napakahalaga kung saan ka nagmula, kung saan ang pinagmulan mo. Sa panahong pong iyon, mga kapatid, pag iyo po'y binuklat nyo pa at binasa nyo po, mula sa Joshua chapter 24, makikita sa panahon na iyon, habang nagpapatuloy, talamak po ang kasalanan tulad ng pagre-rebelde ng mga gumawa ng Torre at Babel, no? Sa Babylon, ang daming namamatay, ang daming sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng pamilya ni Abraham, no? Sinabi ni Joshua, no, makikita natin na noon ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates at sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Isa sa kanila ay si Terah na ama ni Abraham at Nahor. So makikita natin even yung pinanggalingan ni Abraham, si Terah, ang talagang kanilang gawain ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman po yan nalalayo sa kaganapan din natin ngayon, no? Kung iisipin natin, hindi naman, parang ang pangit naman ata ng pinagmulan. Parang hindi naman nalalayo sa sitwasyon namin ngayon. Ang tanong, sa pangit na parang detour, yun yung training namin Sa pangit na paglalakbay, sa pangit na pinagsisimulan ng lahat ng ito, may plano ba talaga ang Diyos? May ginagawa ba talaga ang Diyos? O hinahayaan na lang niya ang tao na patuloy na magmalupit, mahulog, at lamunin ng kasalanan,
no? Sa unang tingin, parang titingnan natin si Tera ang siya po ang parang tingin tingin lang naman. Parang siya ang nag-initiate para dalin ang kanyang pamilya mula sa Ur, no? Na ang panahon ngayon sa present day natin ay Iraq, no? Parang siya ang nag-initiate para dalin ang kanyang pamilya, no, sa Ur mula sa papunta sa Kanaan, no, sa Israel na ngayon ay Israel, no po, yung promised land. Ang layo po ng Ur sa Kanaan ay almost 1,300 kilometers. Siguro ganyan, estimated lang naman ang travel from Iraq to Israel. So pagdating po ng kalagitnaan, pagdating ng Haran, nakaka 800 kilometers pa lang sila. Nagsettle na po si Tera doon. No, doon na po siya namatay sa edad na 205 years old. Pero ultimately, by God's providence, mga kapatid, hindi po si Tera ang nag-aya sa katotohanan. Sinabi ng Diyos na lisanin niya ang lugar ng kanyang ama, saan siya lumaki, sama niya yung kanyang pamilya, no po. Hindi po si Tera ang inutusan no? Hindi si Tera ang nag-aya na pumunta sa Kanaan, hindi nga sila nakarating sa Kanaan So ang nagdala kay Abram at sa kanyang pamilya, no po, ay walang iba kundi ang Diyos. No po. So, sinasabi po sa atin na ang Diyos po ang pumili kay Abraham. And Abraham is chosen by God by His grace. No? Kasi sa kanya magagaling ang seed of the woman, so pinili siya ng Diyos not by his good works, by the works of his or her his family. No po, hindi po ganoon. Pangit nga yung pinagmulan So pinili ng Diyos si Abraham because of His grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kanya magsisimula ang seed of the woman. So, ibig sabihin, sa pangit na sitwasyon ng buhay, sa pangit na senaryo, sa pangit na pinagmulan, sa pangit na pangyayari sa buhay, makikita natin, may ginagawa pala ang Diyos. Minsan, nawawala lang tayo sa paningin dahil nakikita po natin ang malaking problema. Hindi natin nakikita yung malaking Diyos na gumagawa sa problema. May ginagawa naman pala ang Diyos, may plano naman pala siyang isinasakatuparan sa buhay ni Abram para siya'y maging daluyan ng seed of the woman na ipinangako ng Panginoon. No po? Pero kung tanong pa rin natin, kung may plano siya, paano naman magkakaanak si Abram? Samantalang baog siya. Baog si Sarah. Baog si Sarah, hindi naman, 'di ba? Isipin mong napangasawa ni Abram ay walang kakayanang makapag-anak. So, walang anak, imposibleng magkaanak. Yan po yung sinasabi ng Word of God. So, sa tingin mo ba, may posible sa salita ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang? Yun po yung tanong Sa tingin mo ba walang kakayanan ng Diyos sa mga imposible sa buhay natin sa pamagitan ng salita ng Diyos? Na sa salita ng Diyos, sinabi po ng Panginoon kanina, nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang, sa lahat sa atin, mga kapatid. So to sa tingin mo ba na may imposible sa salita at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay? So tinitingnan natin yung imposibleng bagay sa atin, posible sa Diyos. Yung sinasabi ng salita ng Diyos, makapangyarihan yun. Ibig sabihin, makapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya niyang pangyarihin ang sinasabi niya. So, anong dapat nating maintindihan ngayon pong araw na ito? Sa dalawang topic na ito, hahatiin natin. Unahin po natin yung great blessings. Bago natin puntahan yung severe famine. Tingnan muna natin, ano ba itong great blessings? So, pag-uusapan po natin yung command ng Diyos at ang pangako ng Diyos. God's command and promise. So, ang Diyos po ay may utos. Pag binasa po natin Genesis 12:1-3, makikita po natin, inuutusan ng Diyos si Abram. At sa utos na yan, may kalakip na pangako. Ano po? So, sa pamagitan
Genesis chapter 12, masisimulan po natin yung verse 1. Puntahan natin yung verse 1. Ito po'y paulit-ulit nating nabasa at naengkwentro. Sabi po dyan, ngayon sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang inyong bansa, ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. So, sa simula Genesis 12, maririnig mo ang salita ng Diyos. Sino po ang nagsasalita? Sino po ang nagsasabi? Ang Panginoon. Kanino? Kay Abraham. Sinasabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa. Lisanin mo ang iyong bansa. Lisanin mo ang mga kamag-anak mo. Lisanin mo ang kahit na ang sambahayan ng iyong ama. At please lang, sumunod ka. Pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Amen? So, makikita natin, maririnig natin ang salita ng Diyos. Maririnig natin ang sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Makikita natin yung panimula ng Diyos para sa utos na ito, sa God's command ng Diyos kay Abraham. No? So, makikita natin yung recreating a people for himself sa pamagitan ni Abraham. Kaya nga, now the Lord said to Abraham, napakaganda nun, ito ang buhay ayon sa divine imagination. Tingnan natin. Ito yung maganda, yung divine imagination. Yung nakikita mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nakaranas na po ba kayo ng ganyan? You are recreating something out of God's command. You are envisioning something na parang divine imagination na nakikita mo yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na hindi mo pa nakikita. You are well informed by the Word of God, especially onto His promises, and also tinitingnan mo by spiritual realm kung ano ang itsura. You are imagining a divine imagination and a vision coming from the Lord na this is it. This will happen to me because of God's word and because of His promises. Ano ba ang sabi niya? Merong utos eh. Ang utos, umalis ka. Ang utos, alisanin mo. Malinaw po yun eh. Umalis ka dyan. Umalis ka sa iyong lupain, umalis ka sa mga kamag-anak mo, umalis ka sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Pwedeng sinabi ito ng Diyos nung nasa Ur pa lang, nasa doon pa lang sa lugar ng Ur, kung saan doon nakatira, no? Si Abram. O pwede rin naman na sinabi ito ng Diyos nung nandun na sila sa 800 kilometers sa Haran, kung saan namatay si Terah. So hindi natin alam kung saan man ito sinabi, sa Urman o sa Haran, makikita natin. Hindi natin alam, pero alam natin na ang katotohanan na hindi madali na umalis sa isang lugar na nakasanayan mo na. Na nandun na yung comfort zone mo. Na at home ka na. Mahirap yun. Mahirap umalis sa lugar na yun. Na nakasettle ka na. Andun na lahat ng mga ari-arian mo. Andun na lahat yung doon ka na nagsimula, doon ka na nabuhay. Di ba? Napakahirap niyan. Meron pa nga tayo. Ang hirap iwanan kung saan ka lumaki. Di ba? Mahirap yun eh. Kasi comfort zone mo yan eh. Comfort zone mo yan. So, sabi po doon sa nabasa ko, kapag tayo po ay, sabi po dito, don't play for safety. It is the most dangerous thing in the world. No po? Kapag nagsettle na tayo doon sa safetyness, sa comfort zone natin, it means this is your dangerous place. Dahil hindi naman to ang pinapautos sa inyo ng Panginoon. Bagamat maaari, normal sa isang tao, imposibleng hindi naramdaman to ni Abraham na nahirapan siya umalis sa lugar na kanyang nakalakihan. Kung saan siya nasanay, kung saan siya at home, kung saan siya nagsesettle. Mahirap iwanan ng mga taong napalapit na sa puso mo. Mahirap pumunta sa isang lugar na hindi mo naman alam kung anong dadatnan mo. No? Hindi mo alam, wala namang Google. Mabuti nga ngayon, may Google Maps. Makikita mo na agad kung anong itsura ng lugar. Pero wala namang Google nung panahong yun.
So, yung pagsunod sa utos ng Diyos ay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa sinasabi ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, kung wala kang alam sa kung saan ka pinapapunta ng Diyos, ang tanging magagawa mo na lang ay sumunod. Tama? Sumunod sa inuutos at nakasalalay dito sa iyong pagsunod yung kung totoo kang nagtitiwala sa sinasabi ng Diyos sa iyo. So, gaya ng tanong kanina, will you take God at His Word? So, pag sinabi ba ng Diyos na go and make disciples of all nations, pag sinabi ba ng Diyos na puntahan nyo lahat ng mga lahi, gawin nyo silang tagasunod ko, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, gagawin mo? Mahirap din. Kasi mag-iisip ka eh. Aalis ako sa comfort zone ko, may maiiwanan ako, may maisasakripisyo ako. So, ganun talaga eh. Minsan tinatanong mo si Lord, bakit mo ba ako sa dinami-dami ng lugar, ba't dito mo ba ako tinawag? Kasi inaalis ka ng Diyos sa comfort zone mo. May kailangan kang iwanan. Meron kang kailangang isakripisyo. No? Pero sinasabi ng salita ng Diyos na sapat ang kanyang pangako, sapat ang pangako ng Diyos, sapat ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga, isa pa sa sinasabi ng Lord sa 2 Peter na sa pamagitan nito, sabi niya, makikita mo yung great and precious promises ng Lord. Ipinagkakaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niya mga pangako na ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ng mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Actually, mas malaki po ang pangako ng Diyos kumpara sa hirap na utos na pinapagawa niya kay Abraham. Kung titingnan natin yung balanse o patas ba, pinalilisan ka lang ng Lord. Sa paglisan mo, ang dami mo ng pangakong matatanggap. E pansinin niyo po yung mga sumunod na talata. Basahin natin. Sabi lang ng Lord, lisanin mo yan. So pag ginawa mo ito mangyayari sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Abay, kung gagawin ng Diyos na isang tanyag na bansa ang lahi mo, ba't di ka pa aalis? Isipin mo, magkakaanak ka. Gagawin kitang isang malaking bansa eh. Santanyag na bansa na ang lahi mo. Hindi lang po great nation ang sinasabi ng Lord, no? Hindi lang po in numbers, no? But sinasabi ng Lord yung pagiging tanyag, there is also the significance of it. Ibig sabihin magiging makabuluhan, magiging hindi lang sikat eh. Naniniwala ako pag ang isang taong tanyag, naging tanyag ang taong ito, naging makabuluhan ang buhay nito. Not just in numbers, not just in many ways, but also by its significance. Sinabi pa ng Panginoon, pagpapalain kita. Hindi lang gagawin tanyag eh. No? Hindi ka lang magkakaanak. Hindi lang darami ang lahi mo. Hindi lang magiging great nation in numbers, but also in significance, but also, you will be blessed. Ikaw ay aking pagpapalain. So yung pangalawang pangako, pag nilisan mo, anak, gagawin kang tanyag ng Diyos. Gagawin kitang isang tanyag na bansa. Pati lahi mo kasama doon. Sumunod, pagpapalain kita. There is always a blessing galing sa Diyos. No? Sa pagsunod mo sa utos na ito, pangalawa pa lang ito, pagpapalain kita. Di ba lugi? Pinalilisan lang kita eh. Ang gusto ko lang, sumunod ka sa sinasabi ko. There's great blessing coming into your life. May blessing galing sa Diyos. Yung buhay at blessing na dinisenyo ng Diyos sa tao. No? Yung malapit na relasyon sa Diyos, malapit na relasyon sa ibang tao, no? At sa ibang mga nilikha ng Diyos, spiritually and material blessings are coming away because you obey God. Dahil marunong sumunod si Abraham sa utos. Ano pa? Magiging tanyag ang iyong pangalan. Not just magiging tanyag ang bansa mo, ang mga lahi mo,
gagawin ng Diyos na ang pangalan mo ay magiging dakila o tanyag. Great name. Sinong magsasabing ayaw ng tao na maging tanyag ang kanyang pangalan? Kaya nga maraming tao ngayon, no, during pandemic time, naging vlogger. Bakit? Gusto ring sumikat. Sa dami na nagwa-vlog, gusto lang mag-viral, lahat na gagawin. Kahit na maghubad, kahit na kalokohan, kahit na kabastusan, gagawin, mag-viral lang. Kasi gusto nila maging dakila ang kanilang pangalan. And sino ang hindi gusto? Diba? Hindi maging sikat? Kasama sa kasikatan ang pagpapala. Di ba? Sikat ka eh. So, dadami ang opportunity. Pero iba yung pagsikat, pagiging dakila ng pangalan ni Abraham. There is a great name. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng pangalang magiging tanyag sa lahat. No? Hindi yung sarili mong diskarte. Tulad ng gumawa ng Tore ng Babel na gusto magkaroon ng name for themselves. Gusto nila maging tanyag, gusto nila maging sikat, gusto nila maging dakila kaysa sa Diyos. So, yun po yung naging point. No? So, hindi lang ito para matanyag ang pangalan ni Abram, kundi kikilalanin po siya as man of great character. That's a good point. Grabe, lilisanin ko na agad yan, ora mismo. Isipin mo, gagawin tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain ako ng Diyos, magiging tanyag ang iyong pangalan, sa pamagitan mo, marami ang pagpapalain. Imagine, you will become a blessing, a channel of blessing. Ikaw ay magiging isang pagpapala sa maraming tao. Yung blessing ni Lord, sa buhay ni Abraham, mag-overflow naman sa iba. Magsisimula sa buhay ni Abraham, mag-overflow sa iba. Sino ba ang gusto maging blessing ka? Na maging blessing ka, ikaw ang gagamitin ng Lord para maging pagpapala sa marami. No? Alam niyo po, nakadepende ito kung ano ang ugnayan ng tao kay Abraham. So kung hindi nakadikit yan, walang overflowing blessing. There's no blessing. Tama? Yun yung point eh. No? So, kung maganda, sabi ng Lord, punta tayo sa verse 3, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. No? Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pagpapalain ko magbibigay ng pagpapala sa iyo. Kung maganda. Pero kung hindi, isusumpa ko naman na susumpa sa iyo. So matindi pag inutusan ka ni Lord no? Ganda ng promise eh. So kung titingnan mo, babantayan mo, babalansin mo yung pangako doon sa utos, masyadong lugi naman si Lord sa dami ng freebies mo. No. Isipin mo, pagpapalain ng Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Hindi nila alam yan eh. Kung anong nangyayari. No? Kaya si Lot, ganun ang kanyang thinking eh. Makikita mo, kaya siya binless because of Abraham. No? So may ganun eh, mga kapatid eh. Susumpain ang susumpa sa iyo sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Lahat ng tao sa mundo pagpapalain dahil sa iyo. Imagine kanina, pagpapalain, ano sabi sa dulo? Sa pamagitan mo, marami ang pagpapalain. Dito naman sa point na ito, sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Plano na pala ito ng Diyos. Na hindi lang si Abraham ang pagpapalain, hindi lang iilang tao na malapit sa kanya. Kundi ang sinasabi ng Lord, pagpapalain niya all the families of the earth. Mapapawaw ka talaga. Grabe yung pangako yan. Parang nag-text sa iyo yan ewan ko, may nag-text sa inyong, congratulations, you won 100 million pesos from PAGCOR, from PCSO, from Wawawin, mga ganyan, di ba? Di ba? Ganun ang nangyari, no? From Lotto, you are one of the kumbaga, lucky winners of ganito, 100 million pesos. Come to our office and claim your prize. Scam yan. Yan yung mga salita na scam. Bakit? Too good to be true kasi.
Pero kung alam mong galing sa Diyos ang kanyang mga pangako, that is perfectly good. No? That is perfectly good. Huwag mo ihambing yung sinasabi ng tao sa sinasabi ng Diyos dahil yung sinasabi ng tao walang katuparan yon. Pero pag sinabi ng Diyos, makapangyarihan ang kanyang salita, makapangyarihan ang kanyang sinasabi at ito'y mangyayari. It's a perfectly good, perfectly wise, infinite powerful. Kasi kapag too good yung mga salitang binitawan niya, yun ay dahil totoong lahat yon at mangyayari ang lahat ng yon. Totoong nahihirapan tayong tumugon sa ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kapag tayo po ay nahihirapan, darating ang oras, makikita natin, malalaman natin, once na in-evaluate mo, bakit nahihirapan akong sumunod? Bakit nahihirapan akong tumugon sa ipinapagawa ng Diyos sa akin? Kasi madalas nakafocus po tayo sa hirap na daranasin natin. Yun po yung focus natin eh. Mahihirapan ako dito. Kaya hindi ako sumusunod sa Panginoon kasi marami akong kakulangan sa kakayahan. Hindi ko kayang gawin yan. Pero kung pangahawakan natin at pinanghahawakan natin ang mga pangako ng Diyos, napaulit-ulit na binigyan diin ng Diyos, I will, I will, I will. How will you respond to God who is talking to you? Paano nag-respond ang lingkod ng Diyos na si Abram? Here's Abram's respond. Matapos ang command, here's the promise. Matapos ang promise, nalaman niya ang pangako ng Diyos, and here's the response of Abram. So, Abram's response in Genesis 12:4-9, una, sumunod siya sa Diyos. That is his response. Walang tanong-tanong. Sumunod siya sa Diyos. Yan po. Sumunod siya. Walang tanong-tanong. Paano kung ganito? Walang tanong-tanong na ganun. Sumunod siya. Walang clarification. Pwedeng paki-explain muna, Pastor, bago ko sumunod kay Lord. Teka lang, di klaro sa akin eh, kung ano yung sinasabi na. Paki-explain muna bago ko susunod. Si Abram, sumunod siya. Walang tanong-tanong, walang clarification. Pakiklaro muna, hindi. Paki-explain muna yung detalye bago ko sumunod. Hindi. Walang excuses. Lord, matanda na ako. Hirap na ako magbiyahe. Oh. Nalimutan ko pa dyan, walang hesitations. Walang pag-aalinlangan. Tingnan niyo po, verse 4 and 5. Umalis si Abram sa Haran. Pumunta sa Kanaan ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 years old siya noon. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Matalino rin to si Lot no? Dahil sa pangako na yan, tingin ko, malaking factor yan. Kasama rin niya, bakit? Kasi malaking bagay si Lot Isang pagpapakita na ang tinawag ng Diyos, malaking bagay ang buhay ni Lot na kung papaano siya pinagpala ng Diyos ay dahil sa buhay ni Abram, ng lingkod ng Diyos. No, sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, at ang lahat ng ari-arian at aliping natipo nila sa Haran. So makikita natin mga kapatid, no, na sa ngayon, kapag makakabalita tayo ng ganyan, ang interpretasyon po natin mga kapatid ay parang, ano ba naman to? Nakikipagsapalaran ka dyan? O kaya naghahanap ng adventure ba tong taong ito? O iba naman ay parang nahihibang? I remember, the very first word na na-receive ko sa Lord is Genesis chapter 12 verse 1. Yan po, yan journey ng Genesis 12 ng buhay ni Abraham. Lisanin mo. Sabi ko, Lord, ano ba lilisanin ko? Nang buksan ng Diyos ang gawain sa Batangas, dinala ko ng Diyos sa Batangas at maraming tao ang nag-iisip na
Ano ba to? Nakikipagsapalaran? Baka sakaling makatsamba? Baka sakaling magtagumpay? Baka sakaling may matisod na naman sila? May maloko na naman sila? Ganyan kasi yung mga kaisipan ng maraming tao eh. Lalo na po nung magdesisyon kami na Lalo na po nang magdesisyon po kami na magstay in na doon. Magstay na po sa Batangas. Oh, ano ba to? Siraulo? Ano ba to? Baliw? Ano ba to? Makikipagsapalaran ng swerte? O naghahanap ba to ng adventure? Nagpapakahirap ata ito. May sarili na siyang bahay. Pagkatapos nandun sa Batangas na naman titira, magsisimula na naman siya ng bagong buhay. O sa iba naman, parang hibang. Hibang na to. Ah. Pero pag binanggit po yung Hebrews 8, 11:8, makikita natin, ayan, puntahan natin yung sumunod na response. Hindi lang siya sumunod eh. Dahil din po sa pananampalataya. When you read Hebrews chapter 11, verse 8 and verse 10, sabi po doon, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at ang Diyos mismo ang nagtayo. So makikita mo mga kapatid, dahil sa pananampalataya, ang pagtugon ni Abraham sa Diyos, sa utos ng Diyos, hindi dahil lang sa pangako, kundi ito'y dahil sa kanyang pagsunod at pananampalataya. Ang pag-asa niya ay nasa Diyos, hindi po sa pangako lang. Kaso pagpunta nila sa Kanaan, hindi naman po yun parang turista sila na pumunta sa Amerika. At pagpunta nila ng Amerika ay makakapag-hotel na sila. Siyempre, ang maganda nga ngayon, meron ng mga magagandang bahay na pwede kang tiran. Siyempre, sila noon sa gilid-gilid lang. Sa gigilid lang sila. No? Baka kasi mapagsuspetsahan sila. Baka mapag-initan sila pag nakita silang, wow, may bago na naman tayong salta. I remember the first day na kami po ay tumungtong doon sa lugar na aming tinirahan sa Batangas. Maraming tao ang talagang nakatingin sa amin. Maraming tao nakaabang sa aming pagdating. At maraming tao ang umuusyoso kung sino ka, ano ka. No? Pinagsususpetsahan ka. Baka isang aray mapag-initan ka. Merong mga taong palabati, merong taong sakasimangot, merong mga taong walang pakialam sa iyo. So when you go to verse 6, pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa malaking puno ng More, roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa mga Kananeo. Nandun pa yung mga Kananeo, imagine, mga kapatid. So, hindi naman pwedeng pagdating nila doon, sabihin niya, hoy, lumayas kayo dyan. Sa akin na ang lupaing ito. Hindi mo pwedeng sabihin nyo, mapapatay ka doon. Napakamapangahas naman ni Abraham kung ganun ang kanyang magiging estilo. Nakakatakot kung ano ang mangyayaring kasunod kapag ganun ang ginawa niya. So, this time, hindi lang nagsalita ang Diyos, nagpakita pa siya. No? Nagpakita pa siya kay Abraham to give Abraham assurance and confidence. That's the good thing about the Lord. Anak, magpapakita ako sa iyo. So sa verse 7, pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, ang lupaing ito ibibigay ko sa mga lahi mo. Ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. Oh. Total, ang Diyos naman ang may-ari ng lahat, sabi ng Lord. All the earth is mine, sabi ng Lord. Ang lupaing ito ibibigay ko sa lahi mo. Ibibigay ko ito. So, may karapatan ang Diyos na tanggalan ng posesyon ng lupa ang mga taga-Kanaan as judgment. So again, may karapatan ng Diyos because sabi ng Lord, all earth is mine. All the earth is mine. So may karapatan ng Diyos, He has the right, no, natanggalan ng possession, ng pag-aari ng lupa ang mga taga-Kanaan bilang parusa. At ililipat ito kay Abraham as gracious gift. Imagine, gracious gift, undeserved gift. Pero hindi sinabi ng Diyos na kay Abraham mapupunte.
kundi sinabi ng Diyos, ang lupaing ito'y ibibigay ko hindi sa iyo, kundi sa mga lahi mo. No? Sa lahi mo. Sa future pa. Sa darating. Alam niyo po, kapirasong lupa nga lang ang mabibili niya eh. No? Yung kanyang nabili mga kapatid, kapirasong lupa lang bago siya mamatay. Pero yung assurance ng promise na magkakaroon nga siya ng anak, magkakaroon ng lahi na magmumula sa kanya, yun ang nakahanda na. So sa mga panahong gaya nito, para ma-overcome natin yung takot, para magkaroon tayo ng confidence na harapin ang mga pagsubok, ang mga hirap, mga hamon ng buhay, sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan nating marinig ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kinakailangan nating makita ang Diyos sa pamagitan ni Kristo at ang kanyang mabuting balita. Kailangan patunayan ng Diyos at pinatunayan ng Diyos yan sa katauhan ni Jesus. Si Jesus ang ipinakita ng Diyos Ama na simbolo at magiging dahilan para makita natin na tunay at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So nasaan man tayo magpunta, saan man tayo dali ng Panginoon, magkahiwa-hiwalay man tayo, no? Ang maganda kay Abram, ang isa sa mga napakita niya sa harapan ng Diyos, matapos ang lahat ng ito, matapos magpakita ng Diyos, matapos tutusan ng Diyos at bigyan ng pangako ng Diyos at i-confirm ng Diyos, i-assured si Abram ng pangako. Ito naging kanyang response. Gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Gumawa siya ng altar. So nakita ko dito, kahit magkahiwa-hiwalay, kahit saan man tayo mandako mapunta, we have to respond to God in worship. Because worship is our essential, not optional response. Kaya ka nandito ngayon is because ipinakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kabutihan. Is because nakikita mo at naniniwala ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahi mo. Tulad ng ginawa ni Abraham pagkatapos na magpakita at magsalita sa kanya ang Diyos. Nagtungo siya doon sa isang lugar na kung saan nagtayo siya ng dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Mula doon, lumipat siya ng bundok na nasa silangan ng Betel at doon niya itinayo ang kanyang tolda. No? Yung toldang yon nasa kanluran ng Betel at nasa silangan ng Ai. Doon siya nagtayo ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon sa lugar na iyon. Si Abram ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev sa verse 7 to 9. No? Matapos magpakita ang Diyos kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Betel at Ai. Ang Betel at Ai nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat, nagpatuloy sila sa paglalakbay papuntang Negev. So makikita natin mga kapatid, ang haba ng paglalakbay, walang permanenteng tirahan, walang sariling lupa, walang sariling bahay, nakatent lang sila noon, mapanganib ang sitwasyon, uncertain ang mangyayari bukas, pero kahit nasaan siya, sa hilaga, sa timog, sa silangan, sa kanluran, kahit saan, God is deserving of worship. Yan ang buhay na meron si Abram. Kaya sa Shechem, pati sa Bethel at Ai, ang meaning niyan, house of God eh. Gumawa po siya ng altar para sumamba sa Panginoon. And that's one of the character ni Abram na nagustuhan ng Diyos sa kanya. He called upon the name of the Lord.
Ayan, no? Haba ng paglalakbay, walang permanenteng tirahan, walang sariling lupa, walang sariling bahay, nakatent ka lang, mapanganib ang sitwasyon, uncertain ang mangyayari bukas. How can you worship the Lord kung ganito ang pangit na sitwasyon na iyong pagdadaanan? Alam ni Abram kung anong kanyang magiging response. Gumawa siya ng altar para sumamba sa Panginoon. Because of this, he always called upon the name of the Lord. Kinilala niya ang Diyos, pinuri niya ang Diyos, nagpasalamat siya sa Diyos, inamin na kailangan niya ang tulong ng Diyos. Yan po ang isa sa mga karakter na mayroon si Abram. Alam niyo po, pagkilala din ito na kailangan niyang magandog para sa kasalanan niya. Paalala din ito sa Israel na bagamat dapat nilang tingnan si Abram bilang huwara ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, siya rin mismo, si Abraham din mismo, ay isang makasalanan na tulad nila. Marupok ang pananampalataya, kailangan pang matutunan kung paano makinig, kailangan pang matutunan paano sumunod sa salita ng Diyos. Kaya lagi siyang nasa Panginoon. He called upon the Lord. He's always called upon the Lord. Lagi siyang gumagawa ng altar to worship the Lord. Bakit? Ang dami pa niyang dapat matutunan. Ito ang matutunghayan po natin sa mga susunod na yugto ng kwento ng buhay ng lingkod ng Diyos sa si Abram. At naniniwala po ako sa pagkakataong ito, tinuturuan din po tayo ng Diyos. Anong mga dinadaanan nating hirap, anumang dinadaanan nating mga pagsubok, saan man tayo dali ng Panginoon, naniniwala tayo kasama natin siya. At tinuturuan po tayo ng Diyos na sa kabila ng mga pagkakataon sa buhay, mga pagsubok na pinagdadaanan natin, saan man tayo dalin ng Panginoon, makikita natin, dapat magkaroon tayo ng attitude that katulad ni Abram, he called upon the name of the Lord. He knows who God is. Ito din ang pagkakataon sa tuwing tayo sumasamba sa Panginoon, dinala tayo sa Cavite, from Imus to Lemery, kahit nasa Silang ka pa, nasa Zamboanga ka, nasa Korea ka, nasa Roma ka, nasa UK ka, nasa Italy ka, nasa ang kamang lupalop ng lugar, nandiyan ka ngayon, kaya ka nandito to worship Him because you want to call the name upon the name of the Lord. Kinikilala mo na kailangan mo ang Diyos. Kinikilala mo ang Diyos dahil alam mong siya ay kailangan mo. Kailangan mo ang Diyos, kaya ka lumalapit sa Kanya. Kahit nasaan kang lugar, kinikilala mo ang Diyos, pinupuri mo ang Diyos, marunong kang magpasalamat sa Diyos, inaamin mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos. That is the real heart na nakita ng Diyos kay Abraham at nakita ng Diyos sa iyo. Bagamat mga kapatid, marami pa tayong matututunan. Kaya ka nandito dahil maraming ituturo pa. Kailangan marami ka pang matututunan. No? Kaya hindi tayo susunod dahil lang tayo may matatanggap na pangako. Susunod tayo dahil alam natin Diyos ang nagsasalita. Makapangyarihan ng kanyang salita. And after that, matuto tayong lumapit sa Kanya. Matuto tayong kilalanin kung sino ang ating Diyos. Matuto tayong purihin ang Diyos. Matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Matuto tayong aminin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Katulad ni Abram, marunong tumawag sa Panginoon. I know, ganun din tayo mga kapatid. Gusto ng Diyos na matutunan din po nating lumapit sa Kanya. Sa mga hamon, pagsubok ng buhay, isa dapat ang maging response natin. Sumunod at manampalataya. Sumunod at manampalataya. Lord, dami namin pinagdadaanan. Parang wala nang katapusan nito Sumunod, manampalataya. Kilalanin ng Diyos kung anong kaya niyang gawin. Kilalanin ang kanyang mga salita. Kung gaano kapag makapangyarihan ang kanyang salita,
Purihin mo ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Magpasalamat sa Diyos kahit marami tayong dinadaan ng pagsubok. Aminin na kailangan natin ng Diyos. Yan ang pinaka-importante. Matuto tayong umamin na kailangan natin siya. Kailangan natin ang tulong niya. Ang mga nandito sa worship service, ang mga kapatid natin na naririto ngayon sa live broadcast, isang patunay na kinikilala mo ang Diyos ay makapangyarihan. Pinupuri mo ang Diyos dahil sa kabila ng mga pagsubok na araw-araw natin pinagdadaanan, linggo-linggo natin pinagdadaanan, makapangyarihan ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Mas maganda mga kapatid, sa unang araw ng linggong ito, maihanda natin na maalala yung ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ngayon po'y unang linggo sa buwan ng September. Itong araw na ito ay pag-alala sa ginawa niya. Ating kilalanin kung sino siya at kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kung gaano niya kaya tayong iligtas sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, kung sino siya at kung gaano siya makapangyarihan. Itong panahon para purihin ang Diyos, panahon para magpasalamat sa Kanya, panahon para aminin na kailangan natin ng tulong niya. Matuto tayong sumunod, matuto tayong humingi ng tulong at patibay ng Diyos ang ating pananampalataya. Sa pamagitan ng tinapay na ating pong pagsasalu-saluhan at ating tatanggapin, maalala sana natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano niya ipinakita sa atin na handa niyang ibigay ang kanyang katawan para maging kabayaran ng lahat ng ating ginawang kasalanan. Tayo ang dapat maparusahan. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang katawan, ang sumpa, ang kabayaran ng kasalanan ay siya, ang katawan niya, ang sumalba sa atin. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang elemento na ito, ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa kanyang katawan na pinaghati-hati para sa ating lahat. Kaya sabi ng Panginoon, tanggapin natin ang kanyang katawan na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal niya para sa ating lahat. Sabay-sabay po nating tanggapin ito. Narito naman po yung saro na kung saan sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Ang dugo na kung saan ginawang pantubos sa lahat ng ating kasalanan. Nakita ng Diyos na kahit sino, kahit ano, hindi natin kayang linisin ang ating mga kasalanan. Hindi natin kayang hugasan. Hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili laban sa kasalanan. Pero dahil sa kanyang dugo, dugong nabayubay, naghugas, tumubos sa ating mga kasalanan. Yan po ipinadama niya sa atin. At tanggapin natin ito, sabay-sabay nating inumin, dahil nais ang Diyos malaman mo, para sa iyo ito, anak. Kaya ako ginawa ito dahil sa pagmamahal ko para sa iyo. Sabay-sabay po nating tanggapin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa yaman ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na nagbigay sa amin ng hamon at tunay na katatagan. Aming tatanggapin at tunay at tapat ang iyong mga salita na pangyayarihin mo na mas makapangyarihan ang iyong mga salita higit sa anumang mga salita. Inupuri namin kayo, O Diyos. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Inaamin sa aming mga buhay na kailangan namin ng tulong mo. Higit sa lahat, kinikilala namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami mga marupok ang pananampalataya. Marami pa kaming kailangan matutunan kung paano makinig at sumunod sa iyong mga salita. Kaya Lord, sa oras na ito, gabayan mo kami. Samahan mo kami. As we encounter you, Lord,
as we give you praise, as we worship you, as we grow in our spiritual life in you, as we grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for this wonderful opportunity to be with you and to know you more into our lives. Give you all the glory, honor, and praise in Jesus Christ's name by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa gawain ng Panginoon sa araw na ito. Mula simula hanggang sa natapos ang ating gawain ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa lahat ng ating naging bisita, maraming salamat po. Welcome po kayo sa His Presence Church family. At nagpapasalamat tayo sa mga kapatid nating patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamagitan po ng tapat nilang pagbibigay, pagbabalik, pagsunod syempre sa Panginoon, no, ng may katapatan. Sabi ng Lord, may utos no, isa pang utos na binibigay sa atin ng Panginoon, matuto tayong ibalik ang para sa Panginoon. Matuto tayong mag-honor sa Panginoon sa pamagitan ng ating pong mga tithes, sa pamagitan po ng ating pagbabalik ng ating mga offering sa Panginoon. Let's give the best offering to the Lord. Not just because of money, but because of your faithfulness. Because of God's faithfulness and your faithfulness, together with the blessing that awaits from you, because you know the principle of giving. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng gawain, sama-sama po tayo magbalik ng ating mga kaloob at ikapu at maranasan mo dahil sa iyong katapatan sa Panginoon at pagsunod sa kanyang utos, maranasan mo ang walang katapusang pagpapala, ang pagbubukas ng durungawan ng langit at pagbuhos ng Diyos ng saganang biyaya at pagpapala sa iyong buhay mula sa oras na ito. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon kasama ng iyong buong pamilya at ang lahat ng mga nakatutok po sa ating gawain. Maraming salamat sa lahat po na nag-like at nag-follow ng ating official FB page, sa lahat na nag-share ng ating live broadcast, sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po. Sa lahat po na nakatutok sa ating YouTube channel, maraming salamat. Sa lahat na nag-subscribe at hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na. Check mo kung nakasubscribe ka na at nakafollow ka na sa ating FB at YouTube, mga kapatid, para lagi kang updated sa lahat ng ating gawain. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos at naniniwala po ako, handa po niyang ipagkaloob sa atin ang plano niya at magandang nais niya at plano niya sa ating buhay. To God be all the glory. Mahal po tayo ng Panginoon at mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo pong puso sa gawain ng Panginoon. To God be all the glory. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat.
sayaw, sa tuwa